Hindi ko alam kung nag-follow na kayo dito kay Bibong Pinay, pero lagi kong nakikita yung mga post niya at napakaganda ng last na post niya nung nakita ko 6 hours ago and isi-share ko siya sa inyo. Sabi dito, stop asking ano pa ba ang kulang. Pag nahuli mo si Mr. na nanonood ng PURN, kahit todo bigay ka naman sa lahat, luto, linis, alaga, pati sa kama, ang unang reaction mo talaga is to look in the mirror. Pangit na ba ako? Baka masyado akong boring. Dapat ba magtumbling ako sa kama? And slowly, without realizing it, you start negotiating your worth. Iniisip mo kung paano mo pagagalingan para lang mapansin ka ulit. Hinga malalim at pakinggan mo to. This isn't about you being not enough. This is about him escaping reality. Okay. Ganito kasi yan. Nako-confuse ka kasi ang definition mo ng sex is intimacy or connection. Pag babae, ganyan, di ba? Ang habol naman niya sa PORN is intensity or numbing, high. Isipin mo ganito, ang binibigay mo sa kanya is a healthy, loving, home-cooked meal. Ang PORN, that is fast food na tadtad ng MSG, asukal at artificial flavor. Pag ang tao na-addict na sa chemical high ng junk food, wala na yan sa sarap ng luto mo. Kahit Michelin star level pa ang luto mo, hanapin ng utak niya yung vitsin ng PORN. Hindi mo kaya i-outperform ang addiction. You cannot sex his way out of a coping mechanism. Kahit nang suot ka pa ng tupi sa bahay araw-araw, hindi nun tatapalan yung emotional hole na siya mismo ang naghukay. What this is not, let's clear the scoreboard. Hindi ito dahil losyang ka, hindi ito dahil bad wife ka, hindi ito dahil nagkulang ka sa duties mo. Stop carrying a cross that isn't yours to bear. Number 1, practical steps. Separate the sin from your self-worth. When the thought comes, if I were enough, he wouldn't do this. Fight it with the truth. This behavior is a reflection of his struggle, not my value. Love is not equals to tolerance. Di ka martyr, sis. Many wives think being a godly or good wife means suffering in silence. That is a lie. You can love him and still hate the behavior. You can be committed to the marriage but close to the disrespect. Number 3, ask, don't accuse. Screaming, bakit mo ginawa to? Puts up walls. Instead, ask questions that force him to think. Ano bang nakukuha mo dyan na hindi ko nabibigay? Let him answer that hard question. Stress reliever ba to or habit na? Gusto ko maintindihan. Is this something you want to fight or a lifestyle na gusto mong i-keep? Gusto mo bang makawala dito? Tutulungan kita in prayer. But if you want to keep it, you have to decide. Ang boundary, number 4, set boundaries, not threats. Ang threat, layasan kita dyan eh. Tinatakot mo lang. Ang boundary, hindi ko kayang makipagsiping sa'yo habang alam kong may pinagnanasahan kang iba sa screen. I need to feel safe to share my body with you. Standards yan, respeto sa sarili. Number 5, stop keeping his secrets. PORN addiction thrives in the dark. If he refuses to stop, you need support, not to gossip but to heal. Seek a counselor, a pastor, or a mentor. You are not his therapist and you are not his rehab center. You can be the most prayerful, beautiful, and available wife in the world and still face this battle. That doesn't mean you weak. It makes you a human married to a flawed human. But remember this, you are not competing with a screen. You are not replaceable. Don't heal your marriage by shrinking yourself. Heal it by standing in the truth. Meron kasing question dito, kahit nabibigay ko naman pangangailangan ng asawa ko, ba't nanonood pa din ng PORN? So actually, hindi lang iisang tao ang may problema ng ganito. Alam ko marami. May nababasa ako even sa mga foreigners na ganun din yung mga reklamo nila sa mga husbands nila. Well, for me kasi parang hindi naman yung kasalanan ng mga lalaki, no? Kasi sometimes
Especially kung at a young age na-expose sila dyan dahil merong mga barkada or kainuman na nagtuturo sa kanila to watch scandals or mga videos na ganyan. And para sa kanila, parang lumaki sila na, okay lang pala ang ganito. Normalizing, kibali, na normalize na nila yung mga ganyan. Pero actually, hindi talaga siya normal, guys. And it creates something na, especially kung married ka na, no? Kasi apektado talaga yung married life ninyo, especially yung babae, kay naka-insecure talaga siya at naka-question ng worth, especially pag hindi pa alam ng babae. Kaya merong mga nag-educate sa atin ng ganito and base experience nila kung ano yung, so sana mapakinggan natin, makita natin, ma-apply natin sa sarili natin. Actually, hindi tayo ang may problema, hindi tayo yung kulang, but may problema lang talaga na para bang biktima sila sa kung ano yung, actually spiritually I really believe na it's the work of the enemy, no, to really get some of those young boys, young people to interact with, to, kasi ang bilis-bilis kapag mayroong mga ganyan na mga video scandal, talagang tinitingnan, gustong tingnan. Well, thank God kung isa ka sa mga tao na hindi ganyan yung napapagdaanan mo. But for them na napagdadaanan nila yung ganyan, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya, ng prayer, and put some boundaries yung mga itunuro ni Bibong Pinay, no? Kasi hindi tayo nag-iisa at mahalaga yon na matutunan natin at maintindihan natin sa ating mga sarili na hindi tayo nag-iisa. Maraming mga nagka-problema na ganyan. Hindi lang ikaw ang lumalaban para sa iyong family at sa iyong sarili at sa iyong marriage. Marami. And may solusyon pa naman dyan, but it really depends din sa lalaki kung willing siya na magbago at naintindihan niya yung pakikipag-communicate mo sa kanya na hindi yan maganda, ayaw ko niyan, hindi pwedeng ganyan. So yun lang, I hope may natutunan tayo and i-share din natin ito sa mga hindi kami magkakilala ni Bibong Pinay, pero isa din siyang Christian at nagsishare din siya ng mga magagandang experience, teaching. Magkaparehas lang kami dahil gumagawa ako ng mga reading materials at natutunan ko din sa kanila yon yung mga digital arts o mga digital products na binibenta nila online. So, God bless sa atin and let us continue to pray for our family. Kasi ang family talaga natin, no, ay target talaga ng kaaway. Gusto ni Satan na mabungkag, maguba ang family. That is why we have to ask for God's wisdom para makapagpatuloy and to sustain. Bye-bye and God bless us.